Good day everyone, I am Cecil Mitra. I am Christian V. Lopez, and Today we will be sharing about the Malolos Malolos Constitution of 1899. Ang Malolos Constitution ay pinagtibay noong January 21, 1899 sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan. Ito ang kauna-unahang republikanong constitution sa buong Asya. Kasabay nito ang pagiging pangulo ni Emilio Aguinaldo bilang unang pangulo ng bansa. Ang konstitusyon ng Malolos ay hindi lamang para sa gobyerno. Ito rin ay nagbibigay ng proteksyon sa mga Pilipino laban sa pang-aabuso at tiniyak na may kalayaan, katarungan at pagkakapantay-pantay ang bawat isa. Kung kaya dito na ipinatupad ang Article 3, ang The Bill of Rights. Ang Bill of Rights nakasaad dito ang lahat ng karapatan ng mga Pilipino laban sa pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Mayaman man o mahirap, babae man o lalaki, matanda man o bata. Sinisigurado nito na walang sino man ang maaari kumuha ng ating buhay, kalayaan at maging ang ating ari-arian na hindi dumadaan sa tamang proseso. Ito rin ang nagpoprotekta sa ating privacy, our rights of freedom to speech, and believe in what we want and gather peacefully with others. At upang maging matatag ang pamahalaan, hinati ito sa tatlong sangay, ang executive, legislative at judiciary. Ang executive o ehekutibo ay pinamumunuan ng Pangulo. Siya ang nagpapatupad ng batas at namumuno sa bansa. Ang halimbawa nito ay si Emilio Aguinaldo na naging unang Pangulo ng bansa. Ang legislative o lehislatura naman ay ang kapulungan ng mga kinatawan na kumakatawan sa tinig ng mga mamamayan at gumagawa ng mga batas. At ang panghuli ay ang hudikatura o judiciary. Ito ang nagtitiyak na makatarungan at pantay ang paglalapat ng mga batas. Malolos Constitution of 1899. First, we have the separation of government and church. The separation of government and church means that the government cannot tell religious organization how to act, and also the organization can tell the government what to do. Dito po is vice versa. Walang pakialam po ang gobyerno kung paano o ano ang dapat gawin ng simbahan or yung mga dapat iutos, and doon po sa simbahan naman is wala din silang pakialam kung paano at ano ang dapat ikilos ng gobyerno, yung mga pamamalakad nila. Second topic, we have the Treaty of Paris. Dito naman po sa Treaty of Paris, ito naman po yung pagbili sa atin ng United States sa kamay ng mga Spanish or mga Espanyol. Dito po binili tayo ng sa halagang $20 million. Lastly is the Constitution lasts in 1898 to 1901. Bakit? Naglast lang po siya ng 3 years dahil nung Philippine and American War is nahuli po si Aguinaldo.